So eto na mga kababayan, ang pinakamainit na balita no na nasagap natin ngayong araw. Eto na nga mga kapatid, President Bongbong Marcos ay sinampahan na nga no nitong mga lintik na mga grupo di umano ito ng mga abogado. Sinampahan na nila si President Bongbong Marcos ng impeachment. Oh. Ngayon sa video ito mga kapatid, subukan nating i-debunk ito, no, base sa ating nalalaman, base sa ating kaunting kaalaman. Subukan nating i-debunk itong isinampa nilang impeachment kay President Bongbong Marcos. Then alam niyo guys, no, napakahalaga nito dahil presidente na po, head of state na po mga kapatid ng ating bansa, no, ang pinupolitika ngayon ng kanyang mga kalaban. No, tandaan natin mga kapatid, na itong mga to ay mga tuta po ito no ni Digong, na kung saan gustong gusto nilang pabagsakin ang gobyerno ni President Marcos para maipalit itong anak ni Duterte na si Vice President Sara. So ngayon mga kababayan, pakinggan muna natin itong paliwanag dito ng mga nagsampa ng kaso laban kay PBBM. At meron po tayong gagamitin ditong mga kapatid, no, argumento ng batas, no. Disclaimer lang, hindi tayo abogado pero malinaw po yung explanation dito mga kapatid. Gagamitin po natin ito para ma-debunk natin mga kababayan itong mga ginagawang or isinampang impeachment nitong mga abogado na ito laban kay President Marcos. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, huwag niyo po sanang kalimutan no na i-like ang ating video ngayon para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So eto, panoorin muna natin ang nasabing balitang ito galing po sa UNTV, no, at bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaction. Might be somehow involved in an addiction of some sort to prohibited drugs should be alarmed, and So ito mga kababayan, ang ginagamit nila ngayon, no, nabasihan sa kanilang impeachment is yung mga akusasyon nga laban kay PBBM na gumagamit di umano ng ipinagbabawal na pulburon. So nakita nyo naman mga kabatid, no, unang banat pa lang ni attorney dito talagang parang kumbinsido na sila, no, sa kanilang akusasyon laban sa mahal na Pangulo. Ulitin natin. Might be somehow involved in an addiction of some sort to prohibited drugs should be alarmed, and we are holding the president accountable as well. This is not the main thrust of the impeachment complaint, but it is one of them. It is an issue that has been dodged by the president. It's an issue that has been dodged by Malacanang. They're just they're just sweeping it under the rug. But mind you, in our rules and evidence, when an act or declaration is made such that if it is within the hearing and observation of a party, and if untrue, should deserve a comment and none is made. Under our rules and evidence, that failure to comment, that failure to react can be taken against you. In other words, that is a rule of evidence that codifies silence means yes. We have not heard from the president denying it. We have not heard from the president going through a procedure to debunk all these rumors that he is addicted or is using prohibited drugs. Oh. Ang tanong dito, attorney, kung sinagot ba ni President Marcos, no, at dininay niya yung mga akusasyon nyo sa kanya, do you think maniniwala kayo? 'Di ba? Yun yung point dito Kung sinabayan ba ni President Marcos, no, at nakipagbardagulan siya dyan sa mga batiko sa kanya nitong kampo ni Duterte, sa batikos nyo laban sa kanya, no, sa mga akusasyon nyo sa kanya na di umano'y gumagamit ng ipinagbabawal na pulburon, kung sinagot ba kayo ng presidente, maniniwala na ba kayo at titigil na kayo, no, na inosente siya sa mga ganyang klaseng akusasyon ninyo? Oh, yun yung tanong dito And ito mga kabatid according sa sinasabi nitong abogadong ito, sabi niya, yung pagiging tahimik di umano ng Pangulo, pagiging tahimik di umano ng Malacanang sa akusasyon sa kanya patungkol dito sa paggamit ng ipinagbabawal na pulburon ay nangangahulugan di umano mga kababayan na guilty ang Pangulo. Kasi nga, silence means yes daw mga kabatid. according sa kanya.
Oh, kaya ang tanong ko dito, kung sinagot kayo ng presidente at sinabi niyang hindi ako, no, gumagamit ang ipinagbabawal na pulburon, maniniwala ba kayo at tatahimik na ba kayo? Oh, kung yan lang kasi ang argumento nyo, pwedeng sagutin sana yan ng presidente. Pero mga kabatid, nakikita kasi ng presidente na kapag sumagot siya, kapag sinagot niya yung mga aligasyon na yan laban sa kanya, no, na gawa-gawa nito mga DDS na ito, kapag sinagot niya yan mga kababayan, alam niya na hahaba mga kabatid, no, itong isyong ito. 'Di ba? Dahil ito mga kababayan, no, nakikita na rin ito ng presidente na ito yung gagamitin talaga ng kampo ni Duterte para sirain yung kanyang imahe. 'Di ba? Saan kayo nakakita mga kababayan? Aakusahan nilang presidente na di umano'y gumagamit ng ipinagbabawal na pulburon, pero ni isang ebidensya wala silang maipakita. Oh. Kayo ba mga kababayan? No, papayag ba kayo na akusahan kayo na ikaw gumagamit ka ng ipinagbabawal na pulburon Oh, papayag ba kayo mga kabatid na akusahan kayo kahit wala silang ebidensya laban sa'yo? No, na magpapatunay na gumagamit ka ng na ipinagbabawal na substance or ipinagbabawal na pulburon. Kasi mga kababayan, no, what applies to you applies to all. Iisa lang ang batas natin no? Ganon yan, kahit sabihin natin presidente yan, no? Kung ano yung mga naa-apply sa iyo na karapatan mo, naa-apply din yan sa presidente. Pasalamat na nga lang kayo hindi kayo binabalikan ng presidente 'Di ba? Inakusahan niyo siya na gumagamit ng ipinagbabawal na pulburon ni walang ebidensya kayong mailatag. Oh. Kung binalikan kayo ng presidente, wala na kayo ngayon. Oh, nasa kulungan na kayo lahat. 'Di ba? Kanya nga lang, ang presidente kasi mga kabatid, hindi ayaw bumaba ni President BBM sa level nitong mga Duterte na kung saan mga kababayan ugaling squatter. Literal mga kabatid. Tignan nyo na lang, no? Yung mga anak ni Digong. Oh, nagmumukhang mga, 'di ba? Makikita natin dito mga kababayan yung difference po sa pagitan ng pamilya Marcos at sa pamilya Duterte. Ito kasi pamilya Marcos mga kabatid, mga prominente sila. May etiquette sila mga kababayan, no, na pinapanindigan yung pagiging nila professional nila mga kabatid. Never natin narinig ang presidente na nakikipagbardagulan tulad ng ginagawa ni Sara Duterte. Oh. Ni minsan mga kababayan, hindi natin nakita ang presidente, no, na bumaba dyan sa kalye mga kabatid para maghanap ng ebidensya para idiin si Sara. Sino bang nagdidiin kay Sara ngayon? Hindi ba yung mga kalabanan nila dati sa politika? Oh. Kanya nga lang mga kabatid, itong mga Duterte, wala silang gustong sisihin dito, kundi ang Presidente Marcos, bakit kamo? Gusto kasi nilang makuha yung kapangyarihan ni Marcos. Oh. 'Di ba? Tulad itong sinasabi ng attorney na ito, naghahanap siya ng butas mga kababayan, para may magamit lang silang basihan, no, sa kanilang akusasyon laban sa presidente. Yung pananahimik daw ng Malacanang sa kabila ng mga sa kabila ng mga akusasyon nila, nagpapahiwatig di umano ito mga kabatid na totoo yung inaakusa nila sa presidente. That's why hindi ito sumasagot. Hindi niya hinaharap itong mga akusasyon na ito. Kasi silence means yes daw mga kabatid. No? Yun daw ang totoo diyan. Pero mga kababayan, maling-mali dito si attorney. Alam niyo mga kabatid, no, hindi naman tayo abogado pero syempre inaaral din natin yung mga bagay na ito. Tandaan niyo mga kabatid, na sa ilalim ng 1987 Constitution, meron tayong tinatawag na presumption of innocence. Oh, napakahalaga nito mga kababayan, no? Dahil ito po'y binigay ng Konstitusyon ng Pilipinas para protektahan tayo, no, sa mga baseless na accusation tulad nitong ginagawa nila ngayon kay Presidente Marcos. Ano nga ba ang presumption of innocence mga kabatid? Oh, ito ang sabi mga kababayan. Ang presumption of innocence, no, ay isang prinsipyo ng batas na nangangahulugang
Ang isang tao ay itinuturing walang sala hanggat hindi ito napapatunayan sa korte. Ngayon mga kabatid, kung usapang korte tayo, paano mo madidiin ang isang tao kung wala kang ebidensya? Di ba? Illogical mga kababayan yung ganyang klaseng akusasyon kung wala kayong ebidensya. Para madiin nyo ang presidente, kailangan nyo munang maglabas ng ebidensya na hindi gawa sa AI. Napakalinaw ng sinasabi ng batas mga kababayan. No? A man is innocent until proven guilty. Proven guilty mga kapatid ang sinasabi ng batas. Hindi yung ginawa ni Duterte dati na allegedly pa lang, no, gumagamit ang mga ipinagbabawal na tawag nito, tawas yung mga pinagurgur niya na mahigit 30,000 Pilipinos, pero 'di ba? Nilagay ni Duterte yung batas sa kamay niya. Hindi pa nga yung 30,000 Pilipinos mga kababayan na pinagurgur ni Duterte, hindi napatunayan yun sa korte, hindi nga nasintensya ng korte yun eh. No? Natutuo yung mga aligasyon laban sa kanila. Pero anong ginawa ni Digong? Pinagurgur niya lahat yun. Nang walang trial na nangyari mga kabatid. Sa madaling sabi, pinagkaitan ni Duterte yun ng due process. Pero anong sabi ng batas mga kababayan? Hanggat hindi mo napapatunayan sa korteng ito, no, na yung aligasyon mo sa taong yan ay totoo, no, kasi wala kang ebidensya, inosente, mananatiling inosente yan taong yan. Pero si Duterte mga kabatid, tandaan nyo, aligasyon lang, no, chismis lang mga kababayan, hindi dumaan sa due process, walang trial sa korte. Ginawa ni Digong mga kabatid, pinagurgur niya lahat yon. Kaya siya ngayon nandyan sa dahig. Pero itong mga tanga-tanga mga DDS na ito, no, wala silang kinikilalang due process, tapos ngayon maghahanap kayo ng due process para kay Digong. Nag-iisa lang si Duterte versus doon sa 30,000 Filipinos sa kanyang pinagurgur. Ano bang sabi dito mga kababayan? Sabi dito, sa mas malinaw na paliwanag, kahit akusado na ang isang tao, kahit may paratang o reklamo o kaso, hindi pa rin siya kriminal sa mata ng batas. Bakit? Hanggat walang pinal na hatol ng hukuman. Ngayon mga kabatid, paano magbibigay ng pinal na hatol ng hukuman kung wala kang ebidensyang inilatag? Hindi mo pwedeng i-apply dito, no, yung sinasabi nilang silence means yes. Dahil mga kababayan, ang required po ng batas mga kabatid, no, ay ebidensya para maidiin mo yung isang tao doon sa akusasyon mo sa kanya. Ito yung paulit-ulit ko nang sinasabi sa inyo mga kababayan. No? Wala po silang naipakitang ebidensya na magdidiin sa presidente tungkol doon sa sinasabi nilang paggamit dumano ng illegal na pulburon ng Pangulo. Anong basis nila? Yung mga sinabi ni Amy Marcos sa rally ng INC. Hindi pwede yun mga kabatid. No? Kasi pag yun mga kababayan, kinatigan po ng Korte Suprema, ibig sabihin mga kapatid, tayo mismo, no, pag galit tayo sa isang tao at inakusahan natin siya ng kuwan, pwedeng parusahan yung nasabing tao. Kasi nga mga kapatid, no, lahat ng akusasyon, no, pwede na palang kuwan yun, pwede na palang paniwalaan yun ng korte kung ganon. Tandaan nyo, kahit magkapatid yan si Amy at si President Marcos, yung mga sinabi ni Amy mga kababayan, akusasyon lang yun. Wala yung ebidensya. Ngayon, kung kakatigan ng korte yon, ibig sabihin mga kapatid, pwedeng pamarisan yun ng kahit sino sa atin. Pag galit ka sa isang tao, sabihan mo lang, akusahan mo lang siya na gumagamit siya ng ipinagbabawal na pulburon dyan, pwede na siyang makulong. Kasi nga mga kababayan, what applies to you applies to all. Yun yung ang konsepto dito eh. Kaya hindi nila pwedeng sabihin yan. No, yun lang basihan nila. Hindi umimik ang presidente sa kanilang akusasyon sa kanya. Ibig sabihin guilty na ang presidente. Ganun ba yun? Ganun ba kababaw ang batas? Hindi yun mga kabatid. Itong masasabi kong mapanlin lang itong statement dito ng abogado
kung sino mang hinayupak na ito, kung sino man itong hinayupak na ito, mapanlin lang mga kababayan, nilalaro nila, dinadaan nila sa technicalities mga kapatid para ma-deceive ang utak ng taong bayan. Kaya nga nandito kami, no? Nandito kami para ipagtanggol ang presidente. Hindi dahil sa mga sinasabi nilang bayad-bayad kami. Sa totoo lang tayo, no? Hindi naman namin sinasabi dito na malinis ang presidente Marcos. Lahat naman ng politiko, tandaan natin 'yan, ano? Kahit sinong politiko pa diyan, may tinatagong baho 'yan. Pero ibang kuha na 'yan, ibang usapan na kung pinag-iinteresan nyo, no, ang posisyon ng presidente. Ginagamit nyo ang taong bayan, nilalaso nyo ang utak ng taong bayan, no, para masira ang presidente. Ibang usapan na 'yun. 'Di ba? Tandaan nyo mga kapatid na pag ang presidente na ang tinitiran nyo, damay-damay tayong lahat, no? Dahil pag bumagsak ang presidente, mga kababayan, head of state natin 'yan. Pag bumagsak ang administrasyon ng nasabing presidente, tayong lahat mga kapatid maaapektuhan. Do you think mga kababayan, yung mga Marcos loyalist, no, yung mga dilawan, yung mga pinklawan, papayag na si Sara ang ipapalit kay President Marcos? Maniniwala ba kayo na basta-basta na lang nilang ibibigay kay Sara yung nasabing posisyon diyan, no, sa Malacanang? Hindi. Kaya kung mapatalsik nila si Marcos, mga kapatid, tandaan nyo, dadaan tayo sa civil war, no? Sabihin nating matalo nila si PBBM, mapa-impeach nila si Marcos. Do you think mga kapatid, magiging tahimik ang bansa natin kung si Sara ang susunod sa posisyon ni President Marcos? Hindi. Bago makuha ni Sara ang Malacanang, mga kababayan, magkakagulo muna ang Pilipinas. Papayag ba kayo na ganon? Lahat tayo apektado. 'Di ba? Yun dapat ang isipin natin mga kapatid. Kanya nga lang itong mga DDS kasi nagiging kulto na to eh. Itong pagiging DDS nila, no, hindi na po ito hindi basta ideolohiya na lang ni Duterte yung sinusunod nila. Panatiko na kasi sila mga kapatid. Na kahit anong gawing mali ng mga Duterte, bulag sila dun. 'Di ba? Bulag sila dun. Kahit nakumpirma na yung mga ebidensya laban kay Sara na binulsan niya, no, yung confidential funds nila, bulag pa rin sila doon. Nalilin lang pa rin sila ni Sara. Napapaniwala pa rin sila ni Sara doon sa sinasabi ni BP Sara na pinupolitika siya. May ebidensya na nga eh. 'Di ba? Ganon 'yun mga kababayan. Sabi pa dito mga kapatid. Mahalaga ito dahil pinoprotektahan, no? Pinoprotektahan nito ang karapatan ng bawat mamamayan laban sa maling paratang. Kaya nga, 'di ba? Sinasabi ko sa inyo, what applies to you applies to all. Kasi nga mga kababayan, no, itong nasabing itong sinasabing presumption of innocence mga kapatid, ito po yung tutulong sa kahit sino sa atin kapag tayo ay dumaan sa mga ganitong sitwasyon, no, na kung saan pinaparatangan tayo ng mga bagay na hindi naman natin ginagawa at kinikilala ito ng batas talaga mga kababayan. Iniiwasan nito ang trial by publicity. 'Di ba? Kung tutuusin nga mga kapatid, ano, yung akusasyon nila sa presidente, pwede na talaga silang balikan sana dyan ni President BBM noon pa, way back 2023. Pwede na talaga sana itong mga nag-aakusa sa kanya ngayon ng patungkol dito sa mga ipinagbabawal na pulburon. Pwede silang balikan dito ng presidente kung tarantado lang si President BBM. 'Di ba? Pero nakita nyo ba mga kababayan na may kinasuhan na ang presidente, no, na mga nag-aakusa sa kanya? Never mga kapatid. Kahit saang media ka maghalughog, wala tayong makikita na si ganito kinasuhan ni President Marcos dahil sa kanyang aligasyon sa presidente. Di ba? Wala mga kababayan. Pero kung tutuusin lang, no, nasa presidente na lahat ng rason para kasuhan yung mga pasimuno niyan. Pero never ginawa ni Marcos yan mga kapatid. Bakit kamo? Ayaw kasi niyang bumaba, no, sa level ng mga Duterte na kung saan pang squatter yung ugali. 'Di ba? Hindi naman kasi sila nakikilala sa mga ganyang klaseng pag-uugali eh.
Oh, ngayon mga kababayan, isang bagay pa diyan na nakikita ko, kung bababa ang presidente sa level nila, no, mas lalo lang lalala, no? Kasi yung mga ganyang kuan nila, akusasyon sa presidente mga kapatid, gusto kasi nilang pansinin sila ni Marcos. Nang sa ganon, mapaikot nila, no, yung kanilang mga naratibo. Mga maling naratibo. Yun ang gusto nila eh. Nakagatin mo to, BBM, kagatin mo to. Once na kumagat si President Marcos dyan sa mga ganyang mga akusasyon nila mga kapatid, automatic, kaya na nilang laruin, no, yung issue na yan. Kaya hindi yan kinakagat ng presidente eh. Oh. Sinampal na lang sila ng presidente ng medical records niya. Kasi nga mga kababayan, what's the sense, no? Napansinin pa sila ng presidente. Samantalang noong tumakbo ang presidente Marcos way back 2022 mga kabatid, meron naman siyang ipinakita na medical records na kung saan inosente siya, no, sa mga illegal na mga substance. So bakit pa niya kailangan patunayan ngayon dito sa mga nag-aakusa sa kanya? Oh. Hindi ba dapat mga kabatid kung galit ka sa isang tao or may ginawang mali ang isang tao, dapat ikaw ang mag-provide ng ebidensya? Dahil ikaw yung nag-aakusa eh. Sa ngayon kasi mga kapatid, iba. No? Iba kasi ang narrative nitong mga DDS. Ang gusto nila, ang presidente ang maglabas ng ebidensya laban sa sarili niya. Saan ka nakakita ng ganun? Oh. Pwede ba yun? Hindi kinikilala sa batas yun mga kababayan at wala tayong batas na ganun sa pagkakaalam ko. Na kung saan yung akusado ang maglalatag ng maglalatag ng ebidensya laban sa kanyang sarili, walang ganun. Nagagalit sila dahil ayaw dang sumailalim ng presidente doon sa hair follicle test na kanilang sinasabi. In the first place mga kapatid, hindi kailangan gawin ng presidente yon. Kayo ang nag-akusa, kayo ang magpatunay. Oh. 'Di ba? Si Digong nga eh. Umami na mga kababayan sa mga ginagawa niyang katarantaduhan. Oh. May nagsampa ba sa kanya ng kaso? Wala. Itong mga hinayupak na to mga kabatid, no? Noong umamin si Duterte dati na nag-overdose daw siya doon sa tinatawag na fentanyl. Ito mga to nag-file ba ng kaso laban kay Duterte noon? Wala mga kababayan. Yung umamin si Duterte dati mga kabatid, nagtitake siya nung ipinagbabawal na dahon. Oh, itong mga mukha na to nandun ba? Oh. Wala, di ba? Ni minsan hindi sila nag-file ng kaso laban kay Digong. Bakit ngayon lumutang kayo? Dahil bayad kayo? Oh. Di ba? Kaya itong argumento nila dito mga kababayan, sa totoo lang, walang kwenta po yan. No? Walang kwenta po yan mga kabatid. Sabi pa dito mga kabatid, sabi dito, inilagay ang bigat ng patunay o burden of proofs sa nag-aakusa, hindi sa inaakusahan, no, mga DDS. Naiintindihan nyo ba ito? Bakit ito mahalaga? Dahil mga kabatid, inilalagay daw ang bigat ng patunay, burden of proof, no, sa nag-aakusa, hindi sa inaakusahan. So bakit ito i-required ngayon ang presidente na magpa-hair follicle test siya? Kayo na nag-aakusa, kayo dapat ang magpatunay. At yung mga statement ni Amy, sapat na bang patunay yun? Hindi, mga kababayan. No. Kailangan nyo talagang maglabas ng mabigat na ebidensya, no, na pwedeng magdiin sa Pangulo patungkol dyan sa mga akusasyon nyo sa kanya. Or else, magiging kwentong barbero lang talaga yan. Ito mga kapatid, naniniwala akong hindi magtatagumpay ito. Pero pustahan mga kababayan, no, pag pumalpak, pag sumablay itong inihain nilang impeachment laban kay President Marcos, mga kapatid, wala tayong maririnig na babalikan sila ng presidente. Maniwala kayo sa akin, hindi babalikan ni PBBM to. 'Di ba? Hindi pa rin bababa si Marcos sa level nila. Hindi to papansinin ni President Marcos. Unang-una, alam na ng presidente na baseless yan eh. At ang paniniwala din ng presidente, I do believe mga kababayan, ang paniniwala din ni President BBM
no? Kaya hindi siya nagsasalita. Wala naman kayong ipakitang ebidensya. Bakit ako matatakot dyan sa mga akusasyon nyo? Parang yun din talaga, no? Hindi lang parang ganun talaga ang paniniwala ni President Marcos. Kasi mga kapatid, no? Napakalaking katarantaduhan talaga eh. Noon pa man, marami nang nagsasabi, inakusahan nyo ang presidente pero wala kayong ebidensya. Oh. Kasi nga, hindi yan ang typical na proseso. Dahil ang typical na proseso, mga kababayan, once na inakusahan mo yung isang tao, dapat may backup ka na ebidensya na magpapatunay dyan. Oh. Pero sa kanila, iba eh. No? Ang gusto nilang magpatunay, yung presidente. Sino bang tangang gagawa niya? Di ba? Kaya itong mga sinasabi dito ng mga abogadong ito, wala. No, puro lang forma to, wala namang kwenta. Puro kwento, walang kwenta, mga kababayan. Dahil lang sa naging silence ang presidente doon sa mga akusasyon laban sa kanya, nangangahulugan na agad 'yon na totoo. 'Di ba? Ay nako. Anyway, mga kababayan, research nyo na lang to, no? Itong grounds ng presumption of innocence, mga kabatid. Contradict talaga ito sa paliwanag nitong abogadong ito. Ito, balikan nga natin to. Para mas malinaw, ito balikan natin. And if untrue, should deserve a comment and not dismayed. Under our rules and evidence, that failure to comment, that failure to react, it can be taken against you. In other words, that is a rule. Kung ganyan ang argumento mo, attorney, sabihin mo muna sa amin na mali ito. Sabihin mo muna sa amin mali ito. Kasi maliwanag to eh. Kahit basahin pa natin ang konstitusyon ng Pilipinas, nakasaad ito eh. No? Sabi dito, nakasaad ito sa 1987 Constitution Article 3, Bill of Rights. Sa madaling sabi, itong presumption of innocence, mga kabatid, nandito po ito sa Bill of Rights natin. Na dapat ang nag-aakusa siya ang maglabas ng ebidensya. Di ba? Yun ang sinasabi ng batas eh. So sino ang tama? Si attorney o yung 1987 Constitution natin? Di ba? At ito mga kapatid kung matatandaan nyo, galit na galit yung mga DDS, nabaguhin di umano itong 1987 Constitution. Paano yan? According sa Bill of Rights, hindi mo pwedeng akusahan ng isang tao kung wala kang ebidensya. Yung 1987 Constitution na pinagtatanggol ninyo, ngayon, ito yung nagsasabi ngayon na inosente ang presidente hanggat wala kayong ebidensya. Paano yan? Ay, nako, attorney. Anyway guys, hanggang dito na lang itong video natin. And uulitin ko sa inyo, lahat ng ating sinasabi dito ay personal ko lamang na opinion. Nakabase ito sa ating pananaliksik, pansariling pananaliksik. At hindi ito nakabase sa opinion ng mga eksperto. Kung agree kayo, paki-like yung video natin. Kung hindi naman, feel free to dislike this video, mga kapatid. Dahil lahat ng opinion ng bawat isa sa atin ay inirerespeto po natin yan. Dahil sabi ni Robin Padilla nga, may demokrasya tayo eh. Adios.